So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Ang schedule natin ngayon ay week 15, day 4. Well, nagawa ko na to kanina, inagahan ko nga. Kaso nagkaroon ng technical error, nawala yung sound. Kaya kailangan kong ulitin. No, so okay lang naman. Amen. So ang Bible verse natin ay 1 Corinthians 1:2. To the church of God which is in Corinth, to those who have been sanctified in Christ Jesus, the called saints, with all those who call upon the name of our Lord Jesus Christ in every place. Philippians 4:13, I am able to do all things in Him who empowers me. So ito yung mga references natin dito sa topic na ito. At syempre magpapatuloy tayo uli sa ating topic for this week na ang general title ay God's Power and God's Wisdom. So paganda naman itong ating topic. Amen. So magbabasa na ako. Christ as the wisdom of God flows unceasingly from God to us to be our present and practical wisdom in our experience. So nagustuhan ko yung salitang flow. So itong si Kristo, na siyang karunungan natin ay dumadaloy. Dumadaloy siya. Dumadaloy mula sa Diyos tungo sa atin. No? At upang siya ay maging karanasan natin practically sa ating pang-araw-araw na buhay. So may pagdaloy siya. Kasi yung karunungan natin ay isang persona, hindi siya isang bagay sa labas ni Kristo. Kundi si Kristo mismo na karunungan natin na dumadaloy tungo sa atin sa mga practical na buhay natin para maging karanasan natin at the same time ma-apply natin ang Panginoon bilang wisdom natin. Amen. As we have certain problems and realize that we do not know how to handle them, we should apply Christ as our wisdom. If we remain with the Lord to receive His dispensing, He will be transmitted into us as the wisdom to handle all kinds of problems and matters. This is to apply Christ as wisdom to our daily life. So maganda itong sinabi dito. Na bilang mga tao na nabubuhay ngayon, siyempre marami mga problem. Hindi naman nauubos yan, hindi naman nawawala yan eh. May problem na simple, pero may mga problem din na hindi natin kayang i-handle. Ibig sabihin, nahihirapan tayo sa mga sitwasyon. Kaya dahil dito, pinakamaganda na i-apply natin ang Panginoon bilang ating wisdom. Well, sa feeling ko, hindi lang naman yung mga problemang mahihirap i-handle. Lahat ng problema, mainam, i-apply natin si Kristo bilang ating karunungan. Kasi alam nyo, yung pag-handle ng problema, kailangan niya ng karunungan eh. Hindi naman yan na ang ibig sabihin na, naku, ang problema ko ay pera, pag may pera, okay na. So, hindi rin. Maski meron kang pera, o maski may taong tutulong sa iyo, pinakamainam pa rin, meron tayong karunungan. Kaya nga, pag dumadating yung mga problema, may mga katanungan eh. Anong gagawin ko? Paano ko aayusin to? Saan ako kukuha ng ganito? So, ang dami mga ganyang question. Paano ko gagawin to? Ibig sabihin, kailangan mo ng karunungan. Okay, so yun yung ibig sabihin yan. Kung may karunungan ka, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. At hindi lang yan, ang karunungan mo ay si Kristo na naidaloy sa iyo, naidala, naihatid sa atin. Mula sa pagdaloy, hinatid sa atin ng Diyos. Para sa pamamagitan niya, magkaroon tayo ng karunungan na harapin ang mga problema sa buhay. Kaya napakabuti na mayroong ganyan. Kaya mabuti, masarap maging isang tunay na believer
Isang believer na napakalapit at laging nakikiisa sa Panginoon. If we have wisdom, we will know the proper way to do things. But if we are not wise, our way of doing things will be foolish. Christ's wisdom to the believers is actually the divine way. Hence, wisdom in 1 Corinthians 1:30 is equal to the way in John 14:6, a verse in which the Lord Jesus says, I am the way. God's way is His wisdom. So maganda to, sabi ng Panginoon sa John, di ba? I am the way. No? At ito ay kinunik sa 1 Corinthians 30, na kung saan sinasabi na ang Panginoon ang ating karunungan. No? Ang karunungan na ang Panginoon ay naging daan natin. Yun ang magandang connection. So, ang ibig sabihin yan, sa mga bagay sa buhay natin, kailangan natin ng pamamaraan. Paano siya gagawin? Paano siya lulutasin? No? Paano natin haharapin ito? Paano? Anong pamamaraan? No? Sabi ng Panginoon, ako ang daan. No? At sinabi naman sa Corinthians, ako ang karunungan. No? Siya ang karunungan natin. Kaya, kinunik siya. So, si Kristo, na ating karunungan, ay naging pamamaraan natin. No? Kaya, ang mga problema natin, kailangan harapin natin yan. Yung mga ibang tao kasi, hindi nila naiintindihan, lalo na yung John, akala nila napakadaling intindihin. Nung sinabi ng Panginoon, ako ang daan. So, ang kanilang konsepto ay binibigyan sila ng daan ng Panginoon. So, sige, ako ang daan. Bibigyan kita ng daan. Panginoon, bigyan mo ko ng daan para magawa ko to. Bigyan mo ko ng pamamaraan. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, ako yun. Nang ibig sabihin, maliban sa Panginoon, walang daan. Maliban sa Panginoon, walang karunungan. No, kaya, ang daan ay ang karunungan. Ang karunungan ay ang daan upang magawa natin ang lahat ng bagay sa buhay natin. No? At paano mo tatanggapin yan? Sa pamamagitan ng daloy. At itong daloy ay naging paghahatid. Hinahatid sa atin si Kristo. No? Pag sinabi ko, Panginoon, may gagawin ako ngayon. Hindi ko alam paano ko gagawin to eh. Pero Panginoon, dumating ka sa buhay ko. Ikaw ang magiging daan ko dito. Tama yan. Amen. Amen. So if we enjoy Christ and participate in Him, we will have Him as our wisdom, as our way. So, okay, so wisdom and then naging way. Amen. This wisdom comes from our enjoyment of Christ. Amen. So, pumasok naman yung enjoyment. So, ganito siya. Paano ba maging wisdom mo ang Panginoon at daan mo? Dapat tinatamasa mo ang Panginoon. Ano naman yung tinatamasa? Dapat ina-apply mo siya, nararanasan mo siya. Kapag ang Panginoon ay naging karanasan natin, nakabaling tayo sa Kanya, naranasan natin siya, siya ay magiging pagtatamasa natin. Kaya sa Lord's Recovery, madalas sinasabi natin, enjoy the Lord. Diba? So tayo lang ang may special utterance na ganyan. Enjoy the Lord. No? Kung minsan masusumpungan mo yung sarili mo, na punong-puno ka ng Panginoon, ang saya ng feeling. No? At sa panahon ng pagtatamasa mo, lahat alam mo anong gagawin mo. At yung problema ng mga hinaharap mo, madali lang siyang naaayos sapagkat meron kang pagtatamasa sa Panginoon. Kaya itong mga term na ito, enjoy the Lord, pwede nating gawin araw-araw, oras-oras, maya-maya. So, enjoy the Lord. Amen. Amen.
day by day, okay, and hour by hour. We should live in the Spirit and exercise the Spirit to call on the name of the Lord Jesus. If we do this, we will enjoy Christ and have Him as our wisdom. That is our way of doing things. Amen. So, yung Panginoon kasi hindi naman siya talaga malayo eh. Kung tutuusin eh. No, hindi naman siya yung para makadaloy siya sa akin, kailangan mag-fasting ako, kailangan luluhod muna ako. Kailangan ilang oras ako magbabasa ng Biblia. Eh kung kailangan mong gawin niya, wala namang problema. Pero hindi naman ganun. No, yung simpleng pagtawag natin sa Panginoon. Sabi ng Biblia, dapat you have to call out of a pure heart. Isang dalisay na puso na tumatawag sa Panginoon. So ang pagtawag natin hindi lang sa bibig, out of a pure heart, mula sa isang dalisay na puso. At sinabi naman sa Matthew, no, blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. Mapalad ang mga dalisay ang puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. No, mula sa dalisay na puso, then you call. No, at sa pamamagitan ng pagtawag natin, dumadating na idadaloy ang Panginoon sa atin para maging wisdom natin, maging paraan natin, maging pagtatamasa natin, maging karanasan natin. No, kaya si Lord na nagturo sa atin na isang simpleng pamamaraan paano siya maidaloy tungo sa atin. Diba? Oh Lord Jesus, hindi mo naman kailangan sumigaw, kundi kailangan mo lang tumawag mula sa kaibuturan, mula sa dalisay na puso, upang ang Panginoon maidaloy tungo sa atin. Amen. Amen. So of Him, you are in Christ Jesus, who became wisdom to us from God, both righteousness and sanctification and redemption. So, pumasok tayo sa isang medyo mas mataas na antas ng topic natin, kung saan sinasabi sa atin na si Kristo bilang karunungan natin ay ang ating katwiran, kabanalan at katubusan. So, medyo pataas na tayo. Kailangan sundan nyo to. The expression to us from God indicates a way of transmission. For Christ to become wisdom to us from God indicates that there is the transmission of Christ as wisdom from God to us for our daily experience. Paul composed verse 30 in a particular way. He did it in order to point out to the believers that Christ should continually become wisdom to us from God. So yung pagka-compose kasi ni Paul dito sa verse na ito, gusto niya ipahiwatig sa atin, okay, sa mga believer, na ang Panginoon ay pwede natin maging karunungan ng tuloy-tuloy, no, mula sa Diyos. No? Kaya ginamit niya yung word sa English ay sa English, ang sinasabi rito, it's a kind of transmission. No, paghahatid. Pero yung paghahatid dito, tuloy-tuloy na hinahatid sa atin sa pamamagitan ng isang daloy mula sa Diyos. So sa Diyos may daloy tungo sa atin. No, at sa atin naman, hinahatid si Kristo. Si Kristong napako bilang karunungan natin. So kinumpose siya ni Paul, no, mula sa salitang Christ as wisdom from God to us. Okay, si Kristo mula sa Diyos ay karunungan sa atin. No, na ang binibigyan din dito ay isang dibinong paghahatid sa pamamagitan ng daloy. At ito ay nangyayari ng tuloy-tuloy. Ibig sabihin, sa panig ng Diyos, gusto niya tuloy-tuloy ito. Ayaw niyang iwanan tayo. Ayaw niyang putulin ito. Sa buong araw natin, andyan si Kristo.
daan mo, karunungan mo, nahaharap mo lahat ng bagay sa buhay mo. Problema man yan o hindi. So yun yung pinapakita sa atin dito. God has never given us wisdom as a thing apart from Himself. Rather, God Himself in Christ is wisdom to us, constantly transmitting Christ, His wisdom, into us as the divine element that constitute us wise persons. Amen. Amen. So, sino ang karunungan? Ang Diyos ang karunungan. Ang Diyos ang karunungan. At ang Diyos ay dinadala sa loob ni Kristo tungo sa atin upang maging karunungan natin. Sa ekonomiya ng Diyos, hindi naman gusto ng Diyos na bigyan tayo ng karunungan sa labas ng Diyos mismo. No, ang karunungan ay hindi isang parang blessing na, sige, be-bless kitang maging matalino ka. Parang ewan ko kung paano gagawin yan. No, para bang yung kasing yung pamamaraan ng creation, powerful din siya. May power yan. Mula sa wala, boom, tinawag ng Panginoon, magkaroon. Okay? Pero para magkaroon tayo ng karunungan, hindi niya gagawin yung ganyang paraan. Wala kang karunungan, magkaroon ka ng karunungan. Nagkaroon ka ng karunungan. So, hindi ganon. Ang karunungan ay hindi sa labas ng Diyos. Hindi siya katulad ng mga creation o mga kung anumang bagay na pwedeng iayos ng Panginoon sa iyo. Hindi. Siya mismo. Siya mismo. Sa labas ng Diyos, walang karunungan. Siya mismo ang karunungan. No, at ang karunungan ay nagiging elemento ng Diyos na nailalalin sa atin sa pamamagitan ng pamamahagi. So sa pamamahagi, yung dibinong elemento na dadala sa atin, nako-constitute tayo. Hanggang ikaw ay maging isang man of wisdom, wise man. Amen. So wise man. So naalala ko yung mga wise men nung pinanganak ang Panginoon. Ano lang yung mga pantasyon. No, wala Diyos sa loob doon. Talaga mga yung kanilang karunungan ay nanggaling sa ibang source. Pero tayo, mas mataas ang ating karunungan. Kasi ang Diyos mismo na naidala sa atin, isang persona, ang kanyang elemento na ilalid sa atin, yun ang naging wisdom natin. Amen. Amen. So, isusunod dito, ito na yung mga topic tungkol sa tatlong binanggit kanina. Righteousness, righteousness, sanctification, and redemption. So, babasahin ko tong part na to. Christ became wisdom to us from God as three vital things in God's salvation. Okay, so first is righteousness. So so ganito kasi siya. Yung wisdom, nakapaloob dito yung salvation. At yung salvation, meron siyang tatlong vital stage o vital things. So ulitin ko. Anong meron sa wisdom? Salvation. So kanina, yung mga inuna natin is more on wisdom for practical things. Kasi sinasabi natin, problema, mga practical things. Kailangan natin yan. Pero ito naman, wisdom, okay, na may kinalaman sa salvation. At yung salvation naman, mayroong tatlong bagay. Righteousness, sanctification, redemption. Tagalogin natin. Katwiran, kabanalan, katubusan. So, basahin natin. Amen. So, yung una, righteousness o katwiran. Righteousness for our past, by which we have been justified by God, that we might be born in our spirit to receive the divine life. So, ang unang nakapaloob doon sa kaligtasan natin, okay, na nakalink
doon sa karunungan ay righteousness, katwiran. At itong katwiran ay related sa past. Ibig sabihin ng past, tapos na, dumaan na. Kasi tayo ay merong bahagi ng salvation na dumaan na. Kailan nag-umpisa? Nung nanampalataya ka sa Panginoon. Kaya nakaraan na yan. Nakaraan na yan. At yan ay tinatawag na righteousness. At sa righteousness, ano ang mga blessing na nakuha natin? So, mula sa righteousness, okay. Tayo ay naging inaring matuwid ng Diyos. Yun. Hindi ba mula sa pagiging fallen, natisod? Pag natisod, hindi matuwid, makasalanan. May problema, may utang, at kailangan maparusahan, magbayad. No? Subalit sa pamamagitan ng righteousness, ginawa tayong matuwid ng Diyos. Inaring matuwid. Sa kanyang paningin, hindi ka na makasalanan, kundi si Kristo ang naging katwiran mo. Kaya yan ang katwiran. At mula dyan sa kaligtasan na yan, na natanggap natin, nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon, naisilang muli din ang ating espiritu. Dahil sa pagkatisod, ang espiritu ng tao ay naging patay. Pero dahil sa kanyang pagsampalataya at sa loob ng katwiran, ang espiritu natin ay naisilang muli. Nagkaroon ng buhay, na-activate, naging normal, naging organ para makasalamuha ang Panginoon, tanggapin ang Panginoon, makatanggap ng damdamin. No? So, okay na yung espiritu natin. At lahat ng ito ay nakapaloob sa righteousness. Marami. Di ba? Naging anak tayo ng Diyos. Napatawad ang ating mga kasalanan. Nadala tayo sa katawan ni Kristo. Lahat ito, righteousness ito. So, yun yung unang stage ng ating kaligtasan. Past na to, nakaraan na, nandito na tayo ngayon. Believer na tayo. Dahil sa righteousness. Amen. 2, sanctification for our present. Ito naman present. Ang ibig sabihin ng present, araw-araw, oras-oras, minu-minuto, maya-maya, dapat gumagana ang sanctification process. At ang sanctification naman ay sabi rito, ano siya? For our present, by which we are being sanctified in our soul, that is transformed in our mind, emotion, and will with His divine life. So, yan yung sanctification. Ang sanctification sinasagawa ngayon ng Espiritu na nagpapabanal. Dinadala ang kalikasan ng Diyos na banal tungo sa ating kaluluwa. Kanina, Espiritu, ngayon naman ay kaluluwa. Kaisipan, damdamin, pagpapasya, sinasanctified para matransforma. At ito ay ginagawa araw-araw. At nangyayari siya, lalo na sa panahon ng ating paghahabol sa Panginoon o yung pagtawag sa Panginoon. Kung tumatawag ka, dumadaloy. Ang dinadala niya ay sanctifying element tungo sa ating kaluluwa para matransforma tayo. 3, redemption for our future. O ito naman ay para sa hinaharap. May past righteousness, future sanctification, redemption, sanctification present, redemption future. Ano naman ito? Amen. That is the redemption of our body, by which we will be transfigured in our body with His divine life to have His glorious likeness. Amen. So, body na. Kasi itong katawan natin, dahil sa pagkatisod, nabubulok, humihina, nagkakasakit, tumatanda, at namamatay. Kaya mahinang klaseng katawan na. Resulta ng pagkatisod. Pero isang bahagi ng kaligtasan ay ang redemption, katubusan ng ating katawan.
kung saan babaguhin ng Diyos ang ating nasisirang katawan tungo sa isang maluwalhating katawan. No, isang katawan na ayon sa nabuhay na muling katawan ng Panginoon. At yan ay mangyayari sa future, sa hinaharap, sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya isang kumpletong kaligtasan, no, na ginagawa ngayon, no, at ito ay nakapaloob sa karunungan ni Kristo. Si Kristo bilang ating karunungan, siya na napako, no, na naging karunungan natin sa tatlong vital stages ng ating kaligtasan. Ganda. Kaya naging karunungan siya. So, pwede ko nga sabihin ang karunungan ay nangyari nung nanampalataya tayo sa Panginoon. No. Tingnan ninyo, kung ang isang tao ay hindi nanampalataya sa Panginoon, siya ang pinakamangmang. Hanggang ngayon, ang daming mangmang na tao na tinatanggihan ang Panginoon. Diba? So, ang matalinong desisyon na ginawa natin sa buhay natin ay ang pagsampalataya sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng katwiran, pagpapabanal, at katubusan. No? At ito ay bahagi ng karunungan ng Panginoon. Dinala niya ang isang kumpletong kaligtasan sa atin. Wow! Amen! Amen! Amen. Okay. So it is of God that we participate in such a complete and perfect salvation, which makes our entire being, spirit, soul, and body, organically one with Christ and makes Christ everything to us. Amen. So yun yung aspect ng salvation. So meron pa. On the one hand, righteousness, sanctification, and redemption cover 3 stages of God's salvation. Regeneration in the spirit for our past, sanctification in the soul for our present, and redemption in the body for our future. Okay, so yun yung salvation. Okay, 3 stages. Okay, salvation ng spirit, soul, and body. Past, present, future. Righteousness, sanctification, and redemption. So lahat yan salvation. No, na may kinalaman sa kay Kristo na karunungan ng Diyos na dinala sa atin ang 3 stages ng kaligtasan. Okay, meron pa. Okay, so on the other hand, so on the one hand yun yung salvation. On the other hand, righteousness, sanctification, and redemption refer to 3 aspects of the nature of God's salvation that we need to experience daily in our Christian living and work. Okay. So, naintindihan niyo ba to? Yung 3 aspect na yan, righteousness, sanctification, redemption, ay nature ng Diyos yan. Nature niya yan. Yan ay kalikasan ng Diyos na dinadala naman sa atin, okay, para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at mga bagay na ginagawa natin. At mga bagay na kung saan naglilingkod tayo sa Panginoon. Lahat ng activity natin sa buhay natin, kailangan natin si Kristo bilang ating karunungan. At sa loob ng karunungan niya yan, okay, gumagana pa rin ang katwiran, kabanalan, at katubusan na siyang kalikasan ng Diyos na dinadala sa atin upang tayo ay maging tama sa mata ng Diyos. Kapag wala ito, anumang gawin mo, hindi ka magiging matuwid o tama sa mata ng Diyos. Okay, sabi rito, every day, pakinggan nyo, every day, araw-araw to. We need to be righteous. We need to be sanctified. And we need to be redeemed in all matters of our living. Araw-araw. Araw-araw, dapat matuwid ka. Araw-araw sa lahat ng mga ginagawa mo, dapat may sanctification.
at merong redemption. At ito ay naa-apply sa pamamagitan ng Diyos na nabubuhay sa atin bilang ating righteousness, sanctification, and redemption. Dapat dyan tayo umiikot yung buhay natin. At ito ay kalikasan ng Diyos na dinadala sa atin, nilalalin sa atin, tinitigmak sa atin, pinupuspos sa atin. Diyan na tayo binabalutan upang lahat ng aktibidad natin ay maging matuwid, may kabanalan, at merong katubusan. So ano ba ito? Paano ba ito? Amen. Okay, so Christ, the wisdom of God transmitted into our being, is doing everything within us to make us righteous in our deeds and to sanctify us in our nature. Hence, whatever we do must be righteous and holy. Not only so, Christ as the wisdom of God redeems us from all things other than God. Every day, our living and work must be righteous, holy, and redeemed. Amen. So, ibig sabihin yan, kung may ginagawa ka, dapat umiiral ang katuwiran na walang iba kundi si Kristo. Kung gumagawa ka, dapat mayroong paglalali na ginagawa ang Diyos na kung saan ang kanyang kabanalan ay dinadala tungo sa atin upang ang lahat ng mga bagay ay maging banal sa buhay natin. So ang kabanalan ay may dalawang aspekto. Di ba? Yung aspekto ng positional, hinihiwalay ka mula sa mga bagay na hindi banal. At pagkatapos, sa lahat ng ginagawa natin, may katubusan. Hinihiwalay niya tayo sa mga corrupt na mga bagay. At patuloy niyang ina-apply ang kanyang katubusan sa ating pamumuhay. Kaya nga may mga tao, yung daloy ng Espiritu umaabot hanggang sa katawan nila. Na yung buhay ay napapalakas ang kanilang katawan. Isang kalusugan, malakas na katawan na hindi nanggaling sa mga food supplement. Nanggaling siya sa dibinong kalikasan ng Diyos, nagdadala sa atin upang ating daigin ang korupsyon ng laman. Mga sakit, panghihina, rayuma, arthritis, mga sakit-sakit. Minsan kailangan mo ng Espiritu upang ang pagtikim ng redemption dumating sa buhay natin ngayon. Diba? Kaya tingnan ninyo yung mga tao sa mundo. Ang bilis tumanda kasi walang nagtumutubos na elemento sa kanila. So kailangan natin yan. Kailangan natin ng ganyang pagsasagawa ng Panginoon. Ay, amen. Salamat Panginoon na ikaw ang aming karunungan. Dinala mo tungo sa amin. Panginoon, ang iyong katwiran, kabanalan at katubusan. At ito ay hindi lamang para sa aming kompletong kaligtasan. Ito ay para din sa aming pamumuhay. Para din sa aming mga ginagawa. Upang kami maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyo. Salamat Panginoon.